After 10 years ko dito sa Canada, marami akong na-realize, guys. Hello po sa inyong lahat. Si Mimi po ito. Welcome to my channel. Dito sa Canada, hindi mo talaga kailangang makipagsabayan sa ibang kababayan natin. Kasi hindi natin alam, kababayan natin dito ay 20 years, 30 years na sa Canada. At syempre settled na yan sila. Marami na yan silang investment at saka savings. Minsan, pag nakikita natin sila na may bagong sasakyan, may bagong bahay, yun din ang gawin natin. Hindi natin kailangang maging expensive yung ating mga gamit, branded lahat. At the end, lulong na tayo sa utang o baon na tayo sa utang. Dito kasi guys, hindi ka ginadjudge ng tao dito. Wala silang pakialam kung anong meron ka, kung anong trabaho mo, kung anong profesyon mo. So kaya nga, 'di ba, ayaw nilang tatawagin mo silang ma'am, sir, madam. Parang insulto 'yan guys sa kanila. So sa atin lang naman sa Pilipinas, kung anong profession mo, yun din ay tatawag sa iyo. Engineer, ma'am, sir, doctor. Dito kasi first name okay na. First name lang ang gusto nila itawag mo sa kanila. Na-notice ko sa mga Canadians, ayan mapera na yan sila. Marami na yan silang investment. Marami na silang savings. Na-notice ko sa mga Canadians, parang importante talaga sa kanila yung tatlong bagay. Ano-ano mga to? Una is investment, retirement, at saka savings. So itong tatlong bagay na pinapahalagahan nila. So real talk ito Yung mga iba nating kababayan, mas inuuna pa yung luho, kayabangan. May nakilala nga kaming professor daw siya dun sa university sa Pilipinas. Pagdating niya dito sa Canada, gusto niya maging professor ulit siya. What I mean is gusto niya ayaw niya mag-start sa baba. So dito kasi guys, pagdating mo, kailangan mo upgrade ang studies mo. Hindi yung kung ano yung profession mo sa Pilipinas, gusto mo, yun agad ang trabaho mo dito. Hindi. Parang ayaw na mag-start sa baba. In other words, mayabang siya. So, yan ang ibang kababayan natin. Yung iba naman, kahit naka-temporary yung papel nila, temporary foreign worker pa lang, gusto na agad bumili ng bagong sasakyan, ng bahay, which is not practical. So, dito kasi guys, pag bago ang sasakyan mo, siguro yung monthly mo na payment yan is $1,000 at saka mataas din ang insurance pag bagong sasakyan. Yung ibang makababayan naman natin, nalulong sa kasino. Alam mo, nagtatrabaho ka ng trabaho, tapos magsusugal ka pa, magagambal ka pa, ayan, malululong ka talaga at sa bisyo at saka sa utang. Mabaon ka talaga sa utang. Ibang kababayan natin gusto talaga ng branded na magamit, mga sapatos, bags, at mga damit. Ayun, babaon sila sa utang. So, pwede namang ilastin yung mga luxury items na yan, di ba? Parang gusto ko na rin i-adapt yung sa mga Canadians na kahit mapera sila, yung tinitingnan pa rin nila yung true wealth. Yung para sa future, hindi yung payabangan, kundi simple at saka totoong mapera. So, dapat talaga guys, unahin talaga yung savings, retirement, at saka investment. Dapat yung may extra income tayo. So mostly na mga Canadians dito, ganun ang ginagawa. So sa atin namang mga Pinoy, kayod tayo ng kayod na parang kalabaw, which is totoo talaga. Akala ko noon nung pumunta ko dito sa Canada, ay makaka-relax ka naman. Pero hindi ka talaga dito mabubuhay ng isang trabaho lang. Totoo yan guys. Kasi sa taas ng cost of living, sa taas ng renta ng apartment, ng mortgage, parang ibang kababayan natin hindi na kaya bumili muna ng bahay. Sobrang taas ng mortgage sa ngayon. Talaga guys, may emergency fund tayo in case kung ano mangyari dito man o sa Pilipinas na family natin. So, na-realize ko talaga dito sa 10 years ko dito sa Canada, hindi importante
yung mga bagay, mga kasangkapan na yan, importante talaga yung pera at saka tulog, di ba? Importante talaga, parang deprived tayo sa tulog dahil nga trabaho tayo ng trabaho, which is totoo, trabaho ng trabaho dito guys. Kaya yung payo ko, mag-ipon talaga ng pera, huwag yung waldas ng waldas. Kasi ditong bagay na dapat hindi mo hiramin dito, pera. Kasi parang nakakahiya na manghiram ka ng pera na pareho lang kayo na nandito, pareho lang kayo nagtatrabaho, pareho kayo may credit cards, may line of credits. Ayan, so bakit ka manghiram ng pera? Parang yan ang isang bagay na dapat hindi mo gawin. Kakahiya kahit pa friends mo yan, okay lang kung sila ang mag-offer na pahiramin ka. Pero mas nakakahiya talaga yung mag-ask ka na manghiram ka. Okay lang yan kung may family ka dito, may kapatid ka, pero sa ibang tao, ako, nakakahiya talaga. Importante din pala dito guys yung marunong ka makisama sa kapwa mo para marami kang maging kaibigan. Dito kasi guys, may mga community din dito, yung may association dito ng mga Filipino. Kaya lang, napapansin namin na sobra din palang magastos pag mag-join ka sa kanila. Kasi nga, tuwing Christmas, magko-contribute kayo kasi magbubook sila ng hotel tapos bibili ka pa ng mamahaling eleganteng damit kasi parang may ballroom dancing, may party, magko-contribute ka. Ayun, parang imbes na makakasave ka, gagastos ka pa talaga kaya hindi na kami nagjo-join. Okay na kami sa mga small circle of friends na matatawag mong mga mababait. Dito guys, importante yung simpleng pamumuhay lang, hindi magarbo. Yung mamuhay ka ng praktikal, yung mamuhay ka ng tahimik. At yung importante sa lahat, yung health. Yung importante, pera at saka tulog. Kasi 'di ba, paano tayo makapagtrabaho kung wala tayong tulog? So minsan nga, parang sayang na mag-absent ka sa trabaho kasi per hour ang bayad. So dito guys, yung pamumuhay, hindi payabangan, hindi kailangan na maging maluho tayo sa ating buhay o sa ating tapos mababaon tayo sa utang, which is true sa iba nating kababayan. So hindi kailangan kumuha tayo ng 2-3 credit cards kasi diyan talaga tayo mababaon guys. So hindi mo kailangang mapa-impress sa ibang tao kung dito ka sa Canada. Importante palagi may laman ang bank account mo. Yung iba kasi nating kababayan mahilig sa kompetisyon kung anong meron yung kapitbahay niya, ang friend niya, kailangang meron din siya. So importante sa lahat, makaka-save at makaka-relax. At yun, kung may ipon na, pwede tayo makapagbakasyon palagi sa Pilipinas or hindi naman palagi, no? Para mabisita ang family. Ang big realizations talaga dito guys ay dito pala sa Canada, puro trabaho lang talaga. Which is sobrang totoo talaga na puro trabaho, nakakapagod. Minsan nga na kakalungkot. Kahit na dito yung family ko, nalulungkot pa rin ako minsan kasi mas maganda na kapiling mo yung family mo, yung parents mo. Ganun talaga yung feeling pag sa ibang bansa. Parang empty ka kahit na andito yung family mo, marami ang pera. Sa sobrang taas ng cost of living dito, sobrang mahal ng apartment, sobrang mahal ng mga bilihin, pagkain, maintenance na sasakyan, gas. Ayan, gusto ko na lang maging praktikal. Gusto ko na lang hindi umaalis ng bahay, kakain sa labas. So in other words, marami lang ang pera dito. Yung kasiyahan talaga, andun sa Pilipinas. So yun ang na-realize ko guys. Mas pinipili ko pa rin ang ating bansang Pilipinas. Nandun kasi ang saya, kahit simple lang ang pamumuhay ng bawat tao. Lastly, mas pinipili ko ang Pilipinas para doon kami mag-retire. So yung papiliin na lang namin yung mga anak namin, no? O bibisitahin na lang namin sila dito. Kasi mas maganda din talaga na dito sila mag-aral, maghanap ng trabaho, kasi mas malaki talaga ang sahod dito. So yan lang guys ang may share ko. Sana ay may natutunan kayo
yung mga bagay na na-realize ko after 10 years ako dito sa Canada. Don't forget to subscribe sa aking channel para sa more videos. Bye! Ingat po tayo!